Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Balasahan sa PNPA, ipatutupad kasunod ng insidente ng hazing. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Napipinto ang balasahan sa loob ng Philippine National Police Academy o PNPA kasunod ng naitalang hazing incident kung saan biktima ang 21 mga kadete. Ito ang pagtitiyak ng Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa gitna rin ng administrative release laban sa mga sangkot. Meron na kaming move para in fact yung top 1, number 1 sa number 2 ng PNPA naka-administrative release na sila. So by this week or next week, lalagay na kami ng bago. Tiniyak din ni Remulla na mapapakulong 3 kadete na sangkot sa pang-abuso sa kanilang mga kabaro sa ilalim ng Anti-Hazing Act. Sisilipin din aniya mga dating kaso ng hazing sa mga nagdaang taon upang maiwasan na may dalang ganito mga pagtrato sa oras na ganap na silang mga pulis. Sa isang press conference naman kagabi sa Campo Crame, sinabi ni Remulla na hinaluan ng isang liquid sauce ng muriatic acid na siyang dahilan upang magtamo ng 3rd-degree burn sa mga kadete sa likod habang ilan ay umabot pa sa kanilang mga pribadong bahagi ng katawan. Kasalukuyan silang ginagamot kasamang psychological treatment habang nasa kustodiyan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 suspect para sa inintay na formal na reklamo. Dagdag ni Remulla na magkakaroon ng reforma sa loob ng paaralan upang matiyak na hindi na ito masusundan. Never gonna be perfect, but we are gonna be more vigilant. Procedures will be done, cameras will be put in place. Yung mga bagong kadete will be given responsibilities to report any forms of hazing. Samantala, sinabi rin ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na under investigation ng 7 PNP personnel na umano may kaalaman sa nangyaring pang-abuso at kung mapatutunayan ay mananagot din sa batas. So far, meron tayong nakikita na about 7 cadets who are involved and soon they will be charged dun sa court as perpetrators also. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, NBI Chief, nilinaw na walang kinalaman ang pagkaaresto ni Zoldico sa Prague sa Interpol Red Notice. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, na walang kinalaman ang pagkaaresto ni dating Ako Bicol Party List Representative Eli Zoldico sa International Criminal Police Organization Red Notice. Paliwanag ng NBI Chief na naaresto ang nagbitiw na kongresista dahil sa immigration violation. Nagpahayag naman ng kahandaan ang NBI sakaling ipag-utos na i-repatriate si Ko dito sa Pilipinas mula sa Czech Republic. Sa ngayon, ayon kay Director Matibag, mahigpit na nakikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa Czech Republic government para masigurong lahat ng legal na proseso ay nasusunod at para maareglo ang kanyang pagbalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Nauna nang kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, na kasalukuyang nakadetin sa Immigration Detention Facility si Ko at posibleng maibalik sa bansa sa loob ng 1 linggo o 1 buwan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.